mayroong isang buntis na nagdadrive siya. Sa isang junction ay may nakabangga siya na isang sasakyan din at nung pag-deploy ng airbag, yung fragments, yung piraso ng metal ay tumama sa leeg niya. Nagilitan siya. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po ba na noong 2001 hanggang 2014, isama mo na, yung 2018 saka yung 2019, mayroong malaking airbags recall, no? Sa buong mundo. Ano yung airbags recall? Yung mga airbags ng mga sasakyan na to ay ipina-recall ng mga manufacturer din ng mga sasakyan. Toyota, Nissan, Lexus, Subaru, Chrysler, Ford. Nako, napakadami ng mga sasakyan na yan. Ipina-recall yung kanilang mga airbags dahil nga po mayroong mga nangyaring aksidente. Bakit nagkadamay-damay? Bakit ang dami nila? Iba-iba naman yung mga car brands, pero bakit lahat sila ay sabay-sabay nagpa-recall? Kasi nga po mga kapatid, yung supplier na gumawa ng kanilang airbags, yung Takata, para dito sa lahat ng mga sasakyan na involved dito. At napakaraming pera din ang naubos dito. At marami ring naging problema itong mga car manufacturers dahil nga po, sa tuwing may recalls, ang naapektuhan po ay yung mga manufacturer ng sasakyan. Pero bago natin ituloy mga kapatid ang kwentuhan natin, alamin muna natin ano po ba talaga ang nagagawang tulong sa atin ng airbags. Merong airbag sa harap, dalawa yan, sa front mo, meron sa gilid, sa mga pintuan, sa bawat sidings may mga airbags diyan. At kung talagang high-end pa yung sasakyan mo, punong-puno yan, hanggang sa likod may airbags yan. Ngayon, kung ordinary na sedan ka lang, karamihan, yung mga airbags yan ay nandoon lang sa dalawang harapan. Ano ang maitutulong sa iyo ng airbags? Halimbawa, tumatakbo ka ng around 15 kilometers per hour or 30 kilometers per hour. Bumangga ka sa pader or bumangga ka sa puno, matitrigger ngayon yung sensor na nandoon nakalagay sa harapan ng sasakyan mo at magbibigay siya ng electric signal doon sa pinaka-system at pagaganahin niya na lumobo, ma-inflate yung airbag doon at ito po ay para harangin yung posibleng pag-untog mo sa salamin, posibleng pagdikit ng dibdib mo, pagbangga doon sa steering, sa manibela, at dito naman sa passenger ay didikit yung kanyang katawan sa lakas na impact doon sa dashboard or doon din sa salamin. So ang trabaho po ng airbag ay harangan yon. At pati yung leeg natin kasi pagka ito yung tumama doon sa steering at naiwan yung leeg mo, magkakaroon ka talaga ng mga fractures. So yung trabaho nung una na yon, yung pinaka-airbag na yon, yun, haharangin niya yon at posibleng mailigtas ang buhay mo. So meron naman yung nagmamaneho ka, nasa traffic ka, merong isa talagang bumangga sa likod mo, napakalakas ng impact. O may sasakyan din sa harapan mo, sa lakas ng impact na yun, tinula ka, ganun din ang mangyayari. So lahat yon, yung mga impacts na yon, ang trabaho ng airbag ay i-save ang ating buhay. Mga kapatid, napakalaki po ng trabahong ginagawa ng airbags sa atin. Ngayon, paano lumobo yung airbags? Meron po kasi magiging chemical reaction. So, magi-inflate yun, merong nitrogen gas na lalabas doon dahil doon sa chemical reaction, yung nitrogen gas na yon, yun ang magpapalobo doon sa airbag na yon. Bawat sasakyan po, mapamalaki, mapamaliit, mapa-SUV ka, mapa-ordinaryong sedan ka, iba-iba po yung settings ng airbags niyan. Depende po doon sa manufacturer. Ito nga si Takata. Nako, napakalaking problema ng ibinigay nitong Takata. Kasi nga po, kaya naman pina-recall to, itong airbags na to, marami po ang namatay. Marami ang na-aksidente. Baka malay mo, yung mga nangyaring recalls na yan, ang affected na models ay mula 2001 hanggang 2019. Yung sayo ba ay napapalitan mo ng airbag? Baka hindi mo to narinig nung mga panahon na to na sila ay nagpa-recall. Mga kapatid, noong 2001 hanggang 2015, napakarami nga nung mga ni-recalls na mga brands ng mga sasakyan. BMW, Toyota, Nissan, Lexus, Subaru, Honda, at marami pa pong iba. Tens of millions of dollars ang nagastos dito. Ngayon mga kapatid, itong Takata na to na gumagawa ng airbags na to, noon pa lang pala ay talagang marami na tong sablay. Pero sumikat siya ng gusto dito sa mga malalaking legacy manufacturers na to. Kaya nga lahat sila ngayon ay natamaan itong problema nung mga ginawa ni Takata. Mga kapatid, noon pa man, nung sinubukan ng Honda
itong Takata na airbag na to, 1998, nagka-problema na siya. At sabi nga po ng Honda, 100 yung injuries na naapektuhan. 7 po sa US ang namatay at 6 naman po diyan sa Malaysia. At noong 2013 po sa buong mundo, 3.6 million ng mga sasakyan ang apektado nitong Takata na airbag na depektibo. At ang mga airbag po na to ay doon ginawa sa planta nila sa Mexico. Ang nangyari ngayon, itong si BMW na yan din ang gamit na Takata airbag, hindi pa rin siya nadala. Ang ginawa niya, doon na siya kumuha ng mga orders ng kanyang Takata airbag sa Germany. So yun pa rin yung ginamit niya. Dito sa atin, bakit parang hindi naman tayo aware, parang hindi natin pinapansin yung tungkol dito sa airbag? Sa ibang bansa, lalong-lalo na dyan sa US, yung kanilang National Highway Traffic Safety Administration, talagang binibilang nila yung mga problema, yung mga aksidente, yung mga namatay, at inaalam nga nila kung ano ba talaga ang nagiging problema. Ito ba ay dahil sa driver? Ito ba ay dahil doon sa kanilang pagmamaneho? O baka naman talagang merong problema yung airbag or yung safety ng sasakyan. So dito sa atin, ang daming mga pampasada rito, ang daming mga jeeps, ang daming mga tricycle, kung ano-anong mga sasakyan na yan, wala naman talagang airbag. Pero hindi ito pinapansin ng ating gobyerno. Pero meron silang ginawang batas tungkol dito sa seatbelt. Kasi nga, yun nga yung safety. Kaya pag nahuli ka nitong mga nandyan sa EDSA or kung sino man na mga enforcers na ikaw ay hindi naka-seatbelt, pero bakit itong airbag? Hindi tayo hindi mahigpit ang gobyerno natin dito. Samantalang itong mga nasa ibang bansa, nare-recall yung mga sasakyan na to dahil sa kanilang kahigpitan, dahil nakikita nila yung mga problema. Mga kapatid, ito nga po yung sinasabi ko doon sa nakaraang vlog ko. Aasa na lang ba tayo na yung mga nakikita ng ibang bansa na dapat i-recall ay aasahan lang ba natin yung mga sinasabi nila? O tignan nyo mga kapatid, kayo ba ay napasama doon sa mga recalls na to? Na yung mga model units ng Toyota 2001 hanggang 2013, kasama pala yan sa recalls nitong Takata airbag. Mga kapatid, nako, ano ba yon? Lahat daw halos ng modelo ng sasakyan ni Toyota yon. Napakarami po ng modelo na yon. Hindi po units, napakarami ng modelo na yon. At lahat po yon ay involved dito sa recall ng Toyota doon sa kanilang airbags. Pero mga kapatid, ito ang isang napakalungkot na nangyari. Noon pong 2014, mayroong isang buntis na nagdadrive siya. Hindi naman ganong kabilis ang takbo niya. Nasa mga 30 kilometers per hour lang ang takbo niya. Sa isang junction ay may nakabangga siya na isang sasakyan din, at nung pag-deploy ng airbag, mga kapatid, ito na. Yung fragments, yung piraso ng metal ay tumama sa leeg niya. Nagilitan siya. Buntis siya ha. Ngayon, yun ang kinamatay niya. Yung pagtama ng fragments na yon, yung piraso ng metal na yon, noong mag-deploy yung airbag. Pinilit pang mailabas yung baby na nandun sa kanyang tiyan. Pero after 3 days ay namatay din po yung baby. Dahil nga po sa defective itong Takata airbag ngayon, yung sasakyan po na sinasabi ko, ito po ay Honda City, diyan sa Malaysia. Mga kapatid, kung maaalala nyo yung whistleblower, dito sa problema ng Daihatsu, itong mga nakaraang taon lang, na inalter nila yung design ng Toyota, naglagay sila ng notch. So hinukay nila yung posibleng kapag ka nag-deploy yung airbag ay doon lalabas yung lobo. At dahil nga kaya nila ginawa ng notes yun, kasi nga po nung sila ay nag-crash test, sabi po doon sa report nung sila ay nag-crash test, mayroong mga fragments, mayroong mga pira-pirasong metal din at mga plastic at kung ano-ano mga bagay yon ang sumasambulat doon sa pasahero kapag ka nag-deploy ang airbag. So yun po yung reason nila kaya sila naglagay ng notch. 70,000 plus units yata yun yung ipinadala sa Thailand, pero yun ay buti na lang nung lumabas tong whistleblower na ipahinto din yun ng Toyota na ma-release yung mga sasakyan na yan. Hanggang ngayon, ang Daihatsu ay nasa hot water dahil talagang ito naman ay ni-raid naman nitong gobyerno ng Japan at sila ay iniimbestigahan ngayon. So noon pala mga kapatid, meron na po talaga palang ganung nangyari. Kaya itong mga taga Daihatsu, nung nakita nila siguro na merong mga sumasambulat na mga bagay, no, mga nag-o-orbit ng mga bagay, pagsabog nung airbag, nung sila ay nag-crash test, siguro, delikado yan. So, ginawan lang na nilang paraan. Dapat, mali yun dapat yun, binalik nila dyan, pinaredesign nila at pinalitan nila yung mga sidings na yon.
Mga kapatid, naitanong ko kanina, bakit ba ito dito sa Pilipinas hindi tayo aware? Bakit parang hindi pinapansin to ng gobyerno? Itong tungkol dito sa safety na to. Kasi pwede rin naman na okay, may airbag yung sasakyan mo, luma na yung sasakyan ko, naka-airbag ka pa. 'Di ba? Paano kung biglang mag-deploy yan? O 'di ba? Baka mamaya itong pinaka-importante, 2001 hanggang 2013 yung mga Toyota na ni-recall, nung time na yon meron akong Altis nun Toyota. 2001 yung aking Altis. Pero wala akong natatandaan na dinala ko sa kasa yung sasakyan ko na yung para palitan ng airbag. Nung ni-research ko, itong tungkol dito sa airbag recalls na to ng Toyota, yung mismong ASCO Motors na nag-i-install ng mga airbags para sa Toyota, ni-recall nila yan Sabi nila, ang dami nilang na-recall. Pero bakit wala akong natandaan? Nagkaroon ako ng Altis, nagkaroon ako ng Fortuner, ng mga panahon na yon. Ngayon, meron akong, siyempre ako naman, pag bibili ko ng ibang sasakyan, binebenta ko na yung pinaglumaan. So, binenta ko yung Fortuner, bumili ako ng Grandia 2014. Ako, nandun pa rin ako sa bracket. Baka mamaya, itong mga sasakyan ko na to, ay gumagamit ng Takata airbag. Ang sabi po dito, worldwide, yung kanilang pagre-recall at pinalitan daw nila ito ng bagong airbag. Pero dito sa atin, parang hindi natin ito naramdaman. Kaya mga kapatid, hindi ko sinisisi dito or kung sino man, wala tayong sinisiraan dito. Even si Toyota, ang gusto niya yung safety. Kaya nga sila naglalagay niyan Maging safe yung kanilang sasakyan. Ngayon, kung meron tayong mga units dyan, na kapag ka sumabog or nag-deploy yung airbag, merong mga fragments ng mga metals na yan or pira-pirasong mga metals ang tatalsik sa ating katawan, hindi tayo mamamatay sa aksidente, namatay tayo doon pag-deploy ng airbag. Ito bang airbag ko ng sasakyan ko? Mapa Honda ka, mapa Toyota ka, mapa Mazda ka, mapa Subaru, mapa Lexus, Ford, Chrysler, BMW, ito yung mga tinamaan Ito yung nagkaso sa Takata Baka mamaya, dahil nga dito sa Pilipinas, wala namang tayong National Highway Traffic Safety Administration. Hindi natin alam na tayo pala ay dapat nagpa-recall. Sumama tayo doon sa recall. Pero sabi naman nila, hindi daw po napapaso, hindi nawawala ang recall. Ang hindi lang natin alam dito, kung yung bang sasakyan na hindi na nakapangalan sa'yo dahil nabili mo lang to ng segunda mano, hindi natin alam kung papayag sila. Pero safety first. Sabi nga, so gawan nyo po ng paraan yan. Ang Takata, yung gumagawa ng mga airbags na yan, tinanggap naman po ng Takata yung kanilang mga pagkakamali. At sa katunayan nga po, malaki-laki na rin yung naubos nilang pera rito, nagbayad sila, nademanda pa, nakasuhan pa yung kanilang mga big boss doon. At yun nga, bilyon-bilyon yung kanilang mga binayaran. Pero sabi po nila, ang naging dahilan daw po nung problema nung kanilang Takata airbag ay meron nga daw pong explosive na mishandle daw po nung kanilang mga tauhan na gumagawa nito at yung explosive daw po na yon, pinasok daw po ng moisture yon, itong propellant, ang tawag nila dito, explosive propellant doon sa system ng airbag. Narinig niyo po ba yon? Explosive propellant. Ito po palang ating airbag ay merong explosive substance. Kaya po pala ang airbag, kapag siya ay pumutok, kapag siya ay nag-deploy, talagang kitang-kita nyo, sira yung dashboard, sira yung sidings, talagang kayang-kaya niyang sirain. Kasi meron palang propellant doon. Mga kapatid, napakadelikado po pala talaga nitong airbag na to kung ito ay mami-mishandle. Sabi nga po nitong Takata na mishandle daw po nung kanilang mga tauhan diyan sa Mexico yung explosive propellant at pinasok to ng moisture, pinasok ng humid. So pumunta doon sa loob yung mga tubig na yon at dinestabilize niya itong explosive propellant. Kaya daw po nagloko yung kanilang Takata airbag. Ito lang yung medyo nakakatakot pagdating dito sa airbag. Nako, nasisigurado ko may mga magko-comments dito. Mabuti pa yung walang airbag, di ba? Kasi walang sasabog sa mukha mo. Sigurado yan. Pustahan po tayo. Sigurado yan. May magko-comment po niyan. Hindi lang isa yan. Marami-rami yan. Pero mabuti rin yung may airbag. Marami na pong pagkakataon na talagang may iniligtas itong airbags na to. Napatunayan yan sa maraming pagkakataon. Isinasalba ang buhay mo. Ngayon, kapatid, kung ikaw ay magko-comment na mabuti pa yung walang airbag, ito po masasabi ko sa'yo. Dahan-dahan ka, mag-ingat ka magmaneho. Kasi walang magsisave sa buhay mo. Wala ka nang airbag, baka mamaya kaskasero ka pa. Di ba? Tapos antuking ka pa.
no, in a blink of an eye, napaganon ka, pagdilat ng mata mo, bangga ka na. O, yan ha, mag-comment ka, wala pong problema, libre. Dito po sa vlog ko, dito sa mga videos natin, talagang nire-research natin to eh. Kasi ang importante po kasi yung safety. So ngayon, itong airbag na to, ginawa ito para protektahan tayo. Pero nakakalungkot yung nangyari doon sa pregnant na Malaysian, namatay din yung baby niya, namatay din siya dahil yun nga doon sa nangyaring aksidente na naubusan siguro ng dugo dahil nagkaroon ng problema, natamaan yung leg niya. So yung inaasahan niyang magliligtas sa kanya, yun pa yung naging cause. Kaya po, yung mga gumawa nung nag-alter, no, yan, yung nag-alter doon sa Toyota, naku, dapat hindi nyo ginawa yan eh. Pero dahil sa alam nyo nga na meron na palang nangyaring ganito diyan sa Malaysia, no, na merong mga fragments, mga metals na lumalabas na pwedeng makasakit, maka-cause ng harm doon sa driver, sa passenger, doon sa loob ng sasakyan. Siguro natakot sila. Yun nga lang, tinago nila. Hindi sila naging tapat doon sa kanilang trabaho. Kaso merong whistleblower. No? Kaya ito ay nailabas. So hindi ito kasalanan ni Toyota. Kahit naman itong mga ilang mga manufacturers na to na apektado nitong Takata airbag na to, hindi po nila kasalanan. Mga kapatid, balik tayo sa Toyota. Talagang binabat-bat ng kamalasan tong Toyota eh. Ngayon naman, tinamaan sila ng matinding lindol diyan sa Japan at na-damage. No? Maraming mga naging problema doon sa mga planta nila doon. Kaya po nagkakaroon sila ng problema sa mga parts, sa mga pyesa nila na maipadala dito sa mga nangangailangan sa Asia, dito sa Pilipinas, sa Thailand, sa Malaysia. Kaya nagkakaroon ngayon ng problema sa mga pyesa nitong mga sasakyan ng Toyota. Mga kapatid, mag-iingat tayo para hindi tayo masilat. Yung airbag na sasagip ng buhay, dapat yan ay pakinabangan natin. Ngayon, kung wala kayong airbag sa inyong sasakyan, lalo kayong mag-ingat. Walang sasalba ng inyong buhay. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.